Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas pumalag sa reklamo ng China sa balikatan. Pumalag si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa pagbatikos ng China sa paglahok ng Japan sa balikatan exercises, partikular na umalma ang kalihim sa pagtutol ng China sa kauna-unahang pagpapaputok ng Type 88 surface-to-ship missile ng Japan sa Pilipinas ngayong linggo. Bilang bahagi ng taunang pagsasanay sa Ilocos Norte, sa sidelines ng closing ceremony ng Exercise Balikatan 2026, sinabi ng DND chief na nakakagulat aniya na manggaling ito mula sa China, na isang diktador at ang militar nila ay inuusig ang sarili nilang mamamayan, wala na aniyang naniniwala o nakikinig sa China at sa kanilang mensahe na layunin lamang na manglinlang sa kanilang sariling mamamayan. Inakusahan din ni Teodoro ang China ng pakikipag-engage sa pag-eespiya, cybercrime, human trafficking at industrial espionage activities sa ilang bansa sa Southeast Asia, kasabay ng pagbatikos sa kalidad ng mga produktong gawang China na pumapasok sa rehiyon. The exercise, marami naging comment to China, lalo na against Japan, nag-engage nga raw sa demilitarization. Nakakapagtaka na galing sa China yon na diktadorya, na ang militar nila panupil ng kanila mismong mga tao, tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Pero uulitin ko, ang sinasabi ng China wala naman nakikinig at naniniwala. Itong mga mensahe na ito para sa sarili nila, linlangin ang sarili nilang mga kababayan. Sir, i-add ko lang po din kasi yung foreign affairs spokesperson ng China nag-mention, kinondemn din yung pag-fire ng Type 88 ng Japan. They were saying na it will threaten daw yung peace and regional stability. So can you say something about it, sir? Ang tanong ko, paano? So you don't believe, sir? And Number one, hindi ako believe. Number two, wala silang pakialam doon. Alright. I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Pakialam sa nilang pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunupil sa kanilang mga kababayan, hindi nila tinitigilan. Ito, distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila. in short, sir, when we say threaten regional stability, yung activity ng China mas nakaka-threaten kesa dun sa ginawa natin. I will agree with what you suggested. Agreed ako 100%. Hindi lang yun. Ano ba yung ginagawa nila? Yung panunupil nila sa West Philippine Sea at sa iba't ibang mga lugar. Kahit Vietnam, ginaganon nila. Recently, Malaysia at Indonesia, ginanon nila. Pangalawa, kunwari, mga cultural exchange. Anong ginagawa? Maraming espiya dyan. Pangalawa, kunwari, negosyo, trade, industry. Ano yung negosyo? Substandard steel, pogo, human trafficking, cyber crimes. Yun yung hindi lang experience natin, experience ng Cambodia, ng Thailand, sa kanila. Sinabi ng Philippine Coast Guard nitong Huwebes na sinusubaybayan nito ang isang Chinese research vessel at 12 ng maritime militia ships na naglalayag sa West Philippine Sea, sa isang maritime domain awareness flight noong Miyerkules, na pagmasdan ng isang PCG aircraft ang Chinese oceanographic research vessel na Siang Yanghong, mga 13.6 kilometro sa kanluran ng Roswell Reef, kung saan nakita itong nag-deploy ng maliit na service boat patungo sa lugar. Ang bahura ay matatagpuan mga 237 kilometro mula sa baybayin ng Palawan, isang sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang nakita rin sa malapit, kasama ang 13 maritime militia vessels na nakaangkla sa nakapalibot na tubig. Sinabi ng Coast Guard na ang parehong paglipad ay nakakita ng 28 Chinese maritime militia vessels na nakaangkla sa paligid ng K1 at K2 malapit sa Pag-asa Island, habang ang isa pang CCG vessel ay nakaposisyon mga 3.7 na kilometro sa kanluran ng isla. Ang Pag-asa Island ay nasa 528 kilometro kanluran ng Palawan, gamit ang data mula sa Dark Vessel Detection System ng Canada. Sinabi ng PCG na ang Siang Yanghong ay namataan sa maraming mga isla sa West Philippine Sea mula nang umalis sa China noong ika-15 ng Abril, kabilang ang Ayungin Shoal, Escoda Shoal, Panganiban Reef at Roswell Reef.
sinabi ng ahensya na ang mga paggalaw ng barko at kasamang mga barko, ay nagmumungkahi ng patuloy na marine scientific research operation sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na hindi pinahintulutan ng Pilipinas. Idinagdag nito na sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, ang naturang pananaliksik sa loob ng isang EEZ ay maaari lamang isagawa ng may pahintulot ng coastal state. Ipagpapatuloy ng ahensya ang maritime patrol at monitoring operations alinsunod sa international law. Just to give you an idea, ang Rizal Reef, ito yung southern part ng Recto Bank. Rizal Reef, oo. That's how, yes, ito yung Iroquois Reef sa English name niya. Ang Rizal Reef sa Tagalog, no, sa Filipino name nito. Southern part siya ng Recto Bank. And then at the same time, pinupuntahan ito ng mga mangingisdang Pilipino, nangingisda sila rito. And ang nakakabahala dito, ang Chinese government, even the Chinese embassy responded to my post, no? They do not deny itong presence sa maritime scientific research sa ginagawa nila. And what is worth noting, they're claiming na meron silang territorial jurisdiction sa waters na to. Considering na this falls within our own exclusive economic zone. As a matter of fact, 160 nautical miles lang ang layo nito from Palawan, no? And ulitin ko lang ulit, ito ang pinakababang parte ng Recto Bank. Ibig sabihin, alam naman natin na mataas ang oil and natural gas deposits dito, and the Chinese government is conducting this illegal research without our consent. No? Illegal, as what you said, no? It's because they are violating the United Nations Convention of the Law of the Sea. Dapat ito ay magpaalam sa Philippine government. Secondly, ang sinasabi nating nakakabahala ito, kasi hindi natin alam kung ano ang mga datos na nakukuha nila dito. No? We're not even aware whether what they are conducting there is to measure the volume of natural gas or oil deposits. Hindi natin alam eh. So, these are possibilities na ginagawa nila. No? The reason why they're conducting marine scientific research. And other thing, perhaps they're also mapping itong mga sea cables na nandyan sa ilalim, no? The critical infrastructure under the seabed. So, may posibilidad na, alam mo naman yan, Sir Danny, for the past years, meron ng mga cables na napuputol, and the Chinese government has always been part of that kind of allegedly incident, no? So, ito mga posibilidad na pwede nilang gawin. And third, they can also do mapping of our seabed without us knowing. No? Na maaari nilang gamitin for their submarine warfare or their PLA Navy warship deployment.